In his Christmas Day message, former President Rodrigo Duterte asked, a big gathering of supporters in Davao City, 50,000 daw, 50,000 strong, not to abandon his family, reminding them that we have not done you any wrong. Uy! The patriarch of the political family who had governed the city practically for 4 decades, imagine, 40 years, grabe. At hindi man lang napantayan ng Davao City ang Maynila. Di ba sinasabi nila, wow, Davao City parang Singapore, oh wow, parang Singapore. Alam nyo, ang itinulad lang ng Davao City sa Singapore ay nasa ilalim ng lupa ang mga poste ng kuryente. Yun lang ang pinagkapareho nila sa Singapore. May mga DDS ganun. Wow, parang Singapore, wow. Have you been to Singapore? Yun lang ang pinagkapareho niya. Sa Singapore, nasa ilalim ng lupa ang kawad ng kuryente. Eh di kapag nasa BGC ka pala, para ka na rin nasa Singapore kasi ganun din ang style ng BGC. Meron nung nagaganap ngayon na parang, hindi naman siya pagbabago. Pero it is something that, and I don't think it's a cause for concern. Hindi naman siguro to dapat ika-alarma nating lahat. Pero, mukhang merong, you can call it signs. Oo, mga senyales. Senyales, mga kutsero. Ano ho itong mga senyales na ito? Senyales tungkol sa kinakabahan si Rodrigo Duterte, si Digong. Mukhang may nervyos na nagaganap. Pero syempre, in denial ang mga DDS dyan. Yung mga galawan ni Digong ngayon, galawan ng nagpapanik. Halimbawa, yung nagpunta siya sa isang Christmas party tapos nagsalita siya na may kakausapin daw siyang importanteng tao para makapasok daw sila sa Malacanang sa 2025. So parang, really? Parang may mga senyales na si Rodrigo Duterte ang siyang tanging pinipilit niyang i-resuscitate o pinipilit niyang buhayin ang kanilang political influence. Hindi lang sa national scene, pero pati sa Davao. Imagine, baluarte nila, kinakabahan siya. May something. Ito, ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Sabi, Rodi asks Davao folk, don't abandon the Dutertes. Uy, don't abandon. Don't abandon daw. Huwag niyo naman kaming iwan. Alam niyo yung mga tipo ng yung mga iiwanan na ng asawa, tapos nagmamakaawa na sa asawa, mo iwan, gano'n. Ano sabi niya kasi, di ba kasi nagpa-Christmas party siya, oo, nagpa-ayuda siya. So, ibig sabihin, nagbalik siya ng mga nakaw na pera niya sa taong bayan, yung mga barya-barya nun. Hindi naman niya ibabalik lahat yung konti lang, para lang magpabango siya ng sarili niya. Oh. Sabi niya, in his Christmas Day message, former President Rodrigo Duterte asked, a big gathering of supporters in Davao City, 50,000 daw, 50,000 strong, not to abandon his family, reminding them that we have not done you any wrong. Uy, may sumbat. Sabi, ganito. Bisaya So, tin-translate na lang ni Inquirer sa English. Sabi, my dear people of Davao City, I'm very thankful to all of you. It is here where I started my political career. Your support extended even to my children, Sebastian, Inday, and Pulo. The patriarch of the political family who had governed the city practically for 4 decades, imagine, 40 years, grabe. At hindi man lang napantayan ng Davao City ang Maynila. Di ba sinasabi nila, wow, Davao City parang Singapore, oh wow, parang Singapore. Alam nyo, ang itinulad lang ng Davao City sa Singapore ay nasa ilalim ng lupa ang mga poste ng kuryente. Nasa ilalim ng lupa ang mga kawad ng kuryente at kawad ng telepono. Yun lang ang pinagkapareho nila sa Singapore. May mga DDS ganun. Wow, parang Singapore, wow. Have you been to Singapore? Yun lang ang pinagkapareho niya. Sa Singapore, nasa ilalim ng lupa ang kawad ng kuryente. Eh di kapag nasa BGC ka pala, para ka na rin nasa Singapore kasi ganun din ang style ng BGC. Actually, kung tutuusin, BGC ang mas mukhang Singapore. Kasi yung mga building, yung mga matataas na building. Mukha talaga siyang tawag dito, downtown Singapore. Yun, legit yun, BGC. Ang ganda pa ng flood control, no? 40 years? Tapos ang iyayabang nyo lang sa amin, yung peking second safest city. 40 years, nitong isang araw lang, binabahan na naman kayo dyan sa Davao. Kaya nga mga kutsero, panahon na para tapusin nyo na tong 40 years na to. Wala kayo. The people of Davao City deserve so much better. Seriously, than the Dutertes. 40 taon. My goodness. Ito. In my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I have never forgotten your interests. As president, the grandest that I have given you could be the Davao City Coastal Bypass Road. Don't abandon the Dutertes because the Dutertes had never forsaken you. Uy, wow, may ganun. Oo.
Alam nyo, yun nga yung naaagulat eh. Sa 6 na taon na naging presidente si Digong, ang naibigay lang niya ay yung Davao City Coastal Bypass Road. Pero alam nyo, mga Kochero, kumbinsido pala. Nung sinabi ni Digong na the Dutertes have never forsaken you. Oh, parang ganun eh. The Dutertes have never, hindi rin ako kumbinsido dyan. Alam nyo kung bakit? Hanggang ngayon, binabaha pa ang Davao eh. Kamusta yung 51 billion naman ng Davao First District, Pulong Duterte? Kamusta yung 51 billion na inalat sa'yo ng DPWH sa First District, Mr. Pulong Duterte? Pero merong merong ginawa si Digong na isang build na milagro. As in, milagro talaga. Ngayon lang ako nakakita ng tulay na sumasayaw. Ngayon lang ako nakakita ng tulay na sumasayaw. Oo. Grabe yun. Tindi nun sa biliran. Oo, sabi, build do yun. Pero matagal na kasi yun. So, matagal ng tulay yun ni rehab under the Duterte administration. Awa ng Diyos, yung rehab niya ngayon, sa sobrang rehab, sumasayaw yung tulay. Build pa! 50 years na raw yun eh. Syempre, June for yun. Nung rehab, nung ni-rehab, sumayaw na siya. Imagine, no? Ganun katindi ang Duterte administration, guys. Nakapagpasayaw ng tulay. Hindi ako naniniwala dun sa I have never forsaken you. Alam nyo kung bakit? Kasi documented na sinabi ni Digong sa mga taga Davao, pasensya na po hindi ko kayo uunahin. Hindi ko kayo uunahin, unahin ko muna yung iba. Baka kasi sabihin ng iba, inuuna ko kayo dahil taga Davao ako. Hanapin nyo, legit yun. Documented yun. Binanggit niya yun sa Talk to the People yata, if I'm not mistaken. Oo, una muna si Xi Jinping. Ano ba? Ganun talaga. Unahin ko muna si Xi Jinping. I love Xi Jinping. I need China more than anything else. Lahat to ng kinokode ko sa inyo, mga Kochero, ito, mga salita ito ni Rodrigo Duterte. Hindi ko muna kayo unahin, Davao Oo, kasi magtatayo pa kami ng Pogo sa Pampanga. Hindi ko muna kayo unahin magtatayo muna kami ng Pogo dyan sa Island Cove. Sinabi niya talaga yun. Nagsorry siya sa mga taga Davao. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo inuna. Hindi ko po kayo naasikaso. Sinabi niya yun. Pinabayaan po talaga ni Digong. Sasabihin nila, ASEAN's second safest city, ang Davao City. Tama ba? Ilan uli ang numero ng mga batang babaeng ginagahasa dyan sa Davao City? 1,000 ang naging biktima ng panggagahasa dyan. Hindi pa counted yung kay Kibuloy. Anyway, mga Kochero, kinakabahan na rin yung si Digong. Bakit kaya? Kasi mga Kochero, this is a very interesting thing that na ginawa ng Sunstar Davao. Si Sunstar Davao ang gumawa. Nagpa-survey sila. Carlo leads Rodi in online survey. Uy! Kaya pala kinakabahan. Malaki ang mas malaki daw ang mas marami daw may gusto ngayon kay Carlo Nograles kesa kay Rodrigo Duterte. Imagine, mga Kochero. Imagine, paano ba kung si Baste ang tatakbo? Wala na. Obliterated na ang Duterte sa Davao City. Pag si Baste pa ang tumakbo. It is a smart move na si Digong ang tumakbo bilang mayor. Smart move yan. But anyway, puntahan natin yung sa survey ng Sunstar. Kasi ito sa Davao talaga sila. A month after Sunstar Davao's online survey on the 2024 Davao City mayoral race, Carlo Alexi Nograles leads with 3,300 votes, followed by former President Rodrigo Duterte with 2,700. Uy, lamang na agad. Kinakabahan nga to. As of November 14, the post has garnered 6,200 reactions, with comments praising Nograles as a visionary and fresh energy for the city, while Duterte supporters highlight his legacy and experience. Yung iba, gusto si Digong dahil subok na raw, parang ganun. Pero, sa survey nila, at least kay Sunstar to, hindi naman to official. No? In the survey, Nograles leads Duterte by just 600 votes. Espino noted that from a political science perspective, Nograles has a genuine chance and would not run for mayor if he did not believe so. He also highlighted that while districts 1, 2, and 3 have long been controlled by the Duterte family, new political divisions are now emerging. Meron pa pala ibang pamilya. Sa Alag family, sa 3rd District, lumalaban na sa mga Duterte. Garcias, lumalaban na rin daw sa Duterte camp. Hindi ko sila kilala kasi hindi naman ako taga Davao. Point is, namang si Carlo Nograles. So, meron na ngayong elemento. May elemento na ngayon ng kaba. Kaya pala kinakabahan. Don't abandon us. Huwag niyo po kaming iwan! Sabi ni Digong.
Huwag niyo po kami iwan, parang awa niyo na. Hindi lang yan. Hindi lang ho yan. Hindi lang ho sa Davao namumroblema ngayon ng Rodrigo Duterte. Pati sa national, namumroblema din siya sa pagkatao ng kanyang anak na si Sara Duterte. Bagsak si Sara sa approval at trust rating. Bagsak na bagsak! Wasak na wasak si Sara Duterte, mga kocher. Ikaw ba naman, bumagsak ka ng 12 percentage points.